Natapyasan ng halos 29% ang panukalang pondo ng DPWH para sa 2026. Batayan sa iprinesentang revised budget proposal ni Secretary Vince Dizon sa Kamara para sa muling pagsalang ng ahensya sa budget deliberations. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita, live. Angelique, mas malinis, maayos at transparent na paggamit sa 2016 o 2026 budget. Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagharap sa budget hearing ng House Committee on Appropriations. Iprinisinta ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang revised budget ng ahensya para sa 2026 na bumaba ng 28.99% kumpara sa orihinal na proposed budget na mahigit 881 billion pesos. Sa bagong panukala, nasa 625 billion pesos na lamang ang kabuang pondo ng DPWH. Ito ang pinakamababa mula 2020 kung saan umabot naman sa 581 billion pesos ang budget ng ahensya. Tinapyas ang mahigit 252 billion pesos na dapat sanang ilalaan sa locally funded flood control projects. Ang akbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang pondo para sa mga lokal na flood control projects sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Secretary Dizon, ang tinapyas sa pondo ay ilalaan sa iba pang mahalagang sektor gaya ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Kabilang sa mga inalis sa revised budget ang mga sumusunod: duplicate projects, completed projects, overlapping section sa mga road projects, rock netting, cat's eye at studs projects. Sa revised 2026 budget, 15.77 billion pesos na lamang ang ilalaan para sa flood management program at ito ay mula sa foreign assistance projects na pinupondohan sa pamamagitan ng utang mula sa mga multilateral agencies tulad ng ADB, JICA, World Bank at iba pa. Binigyan din ni Secretary Dizon na bagamat walang pondo para sa local flood control projects sa 2026 revised budget, may mga nakalaang proyekto pa rin ang mga ahensya gaya ng MMDA, partikular sa Metro Manila. Tumaas naman ang pondo para sa mga kalsada at tulay na ngayon ay umabot sa 482 billion pesos. Sa pagdinig, binanggit din ni Caloocan Congressman Edgar Erice na may flood control project ang St. Timothy Construction Corporation na konektado sa mga diskaya na pinabayaan umano sa kanilang lungsod. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na papanagutin ang mga sangkot sa umano'y irregularidad sa flood control project. Sa katunayan, 20 individual na ang inareklamo ng DPWH sa Office of the Ombudsman kaugnay ng nasabing anomalya. Angelique, nagpapatuloy ang budget hearing ng House Committee on Appropriations. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na pagsapit ng 2027, yung paggawa na ng pondo ay manggagaling na sa local, provincial hanggang regional para matiyak nga yung mga gagawing proyekto at yung integridad na rin ng budget ng ahensya. Angelique? Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.